Amen. So, ipagpapatuloy po natin ngayon ang ating pag-aaral sa Book of Numbers. Anong chapter na po tayo sa Book of Numbers? Chapter 7. Amen. And ang pamagat po ng mensahe natin sa araw na to ay pinamagatang The Offerings of the 12 Tribes. Sabihin nga po natin yun, The Offerings of the 12 Tribes. Pakibuklat na po ang inyong mga Bible sa Book of Numbers. Pangilan po ang numbers sa Old Testament? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. So pang-apat po ito na ito. Punta po kayo sa chapter 12. At sabay-sabay po natin basahin ang ating scripture reading na matatagpuan sa chapter 7, Book of Numbers, verses 2 to 3. Ayan. Tayo lahat po ay tumayo at ating pong basahin ang ating scripture reading sa araw po na 1, 2, 3, go. Nang araw na iyon, ang mga pinuno ng Israel na nakatulong sa pagkuha ng census ay naghandog kay Yahweh ng 6 na malaking kariton at 12 toro, isang kariton sa bawat 2 angkan at isang toro sa bawat angkan. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, muli narito na naman po kami upang mag-aral at makinig ng iyong salita. Panginoon, sa aming sariling katalinuhan na hindi po namin ito mauunawaan. Kung kaya hinihiling po namin ang iyong presensya, lalo-lalo na po ang iyong banal na spirito, ang siyang magpaliwanag at magturo po ng mensaheng ito sa aming lahat. Lord, kausapin po ang bawat isa, ipaliwanag mo po sa kanila kung ano po yung nais mo pong ituro on their own situation o kung ano man po yung kanilang pinag-aaralan sa ngayon, Panginoon. Again, Lord, bigyan mo po kami ng iyong wisdom, ng kaalaman at katalinuhan at nang sa ganon ay mabaon po namin ang mga salitang ito bilang aming mga armor, Panginoon, bilang aming mga kagamitan laban sa mga pagsubok ng buhay na ito at sa mga gawain ng kalaban. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Pwede na po tayo maupo. Hallelujah. Ayan. Ayan. So, ano po ang title nitong chapter 7 sa Tagalog? Kasi hindi ko po nalagay dito. Di ba sa English, The Offerings of the 12 Tribes? Ang mga handog sa pagtatalaga sa altar. Amen. So, ito po pamagat na ito ay kinuha ko po sa NIV, I believe, sa New International Version. At ang ginamit niyang title for this chapter is The Offerings of the 12 Tribes. At ito po ang gagamitin natin pamagat sa araw po na ito. Amen. Sa title pa lang po ng message, makikita po natin na ang mensahe ay about tithes and offering. Amen. At alam din naman natin na every Sunday, meron po tayong part ng message or part ng service kung saan ay nag-e-exhort about tithes and offering ang ating mga kapatid para po may paliwanag ang biblical basis po na ito. At sa ngayon, ito po ang ating magiging topic buong hapon ito dahil particularly chapter 7 of the Book of Numbers talks about tithes and offering. Okay? Sino po dito ang nakapagbasa na ng Numbers chapter 7? Amen. Praise God. Marami po pa tayong naintindihan sa chapter 7. Ano kaya yung naintindihan nyo sa spiritual sense or yung spiritual meaning ng mga salitang ito? Amen? Kasi kung makikita nyo po sa message, napaka-specific ng mga ibibigay ng 12 tribes. Amen? Magbibigay sila ng kariton. Magbibigay sila ng ox or toro. Magbibigay sila ng mga gintong pinggan, silver na pinggan. So, ibig sabihin ba nun, magbibigay din tayo ng kariton. Magbibigay din pa tayo ng mga baka. Ibig sabihin ba nun, lalabas natin yung mga plato natin na silver. Dadalhin natin sa church. Diba? Makikita natin mamaya na gano'n specifically
ang ibibigay ng mga Israelites. At sa ngayon pa lang, sinasabi ko na po na sa message, specifically, napakaliwanag na ibinigay po ito ng mga Israelita on their own initiative. Okay? Sa kanilang sariling bukhal na kalooban. Hindi po ito idinemand, ikinuman, or inobliga sila, hindi sila inobliga ng ating Panginoong Diyos. Ang kwento po dito sa tithes and offering na ibinigay ng 12 tribes, ang mga 12 tribes po ang nakaisip na mag-alay ng mga kariton na ito. Ang 12 tribes po mismo ang nakaisip na magbigay ng mga bakang ito, ng mga kambing na ito, ng mga mapapanggit mamaya. Para malinaw na po ha, kasi diba naalala niyo po, bago po nila gawin yung tabernacle, di ba syempre gagawa sila ng tabernacle, so kailangan ng mga gold, mga tela, mga poste. Ano po ang ginawa ni Yahweh? Ano po ang pinagawa ni Yahweh kay Moses? Inutusan niya po ang mga Israelita na magbigay ng kanilang mga gamit para magawa po yung tabernacle. Ibig sabihin, mayroon pong demand or mayroon pong utos ang Diyos sa mga Israelita na magbigay sila para magawa yung tabernacle. Amen? Pero sa kwentong ito, tapos na po yung tabernacle. Okay, tapos na po yung tabernacle at hindi na po kailangan ng mga gamit. Pero ang mga Israelita mismo ang nakaisip na gawin ito. Nakita niyo po yung pagkakaiba ng message. Kaya, ngayon pa lang po, gusto ko na kayong tanungin. Tanungin niyo yung katabi mo, kapatid, ano ang nais mong ialay sa ating Diyos? Ano daw, yung gold ko sa bahay, yung mga rilo ko na gold. Ano sabi niya? Yung mga damit ko doon na hindi ko na nagagamit, i-offer ko na siya. Again ha, itong pag-offer na to, ang nakaisip yung mga tao mismo. Hindi nang galing kay God yung idea, hindi siya inutos, hindi siya command, but lumapit po yung 12 tribes kay Moses para po ibigay ang mga offering po na ito. Amen? Amen. So at least meron na tayong idea about the story. Ayan. Pero before that, balikan po muna natin as a review. Ito po yung mga naging topic natin sa previous chapters ng Book of Numbers. Amen. At naalala niyo pa po ba yung topic natin last Sunday? Amen. Pakilabas na po ang inyong mga ballpen, notebook, libro, or ano man yan para maisulat niyo po lahat ng matututunan niyo po dahil sigurado po napakadami na naman pong impormasyon, napakadami na naman pong bagong katuruan na dadagdag po sa inyong mga kaalaman patungkol sa salita ng ating Panginoon. Amen! Overload na po ba yung information? Kaya po ba natin i-absorb or isama sa ating mga kaalaman or kaisipan ng mga bagong turo ito? Amen! Kaya pa po? Sabi mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kaya mo pa kapatid? Ano sabi niya? Kaya pa naman daw. Praise God. Ayan. So ano po yung topic natin last Sunday about the Nazarite vow? Amen? Nazarite or Nazirite vow. Amen? At nabiglas ako kasi napakinggan ko yung morning devotion last Wednesday at napakinggan ko yung inyong mga reflection about the message. At nakita ko na talagang natutupo kayo. Praise God natin. Talagang, sabi ko, wow, praise God. Alam mo, napakasarap po sa feeling ng isang tagapagturo na yung taong tinuruan mo ay kaya lang ituro sa iba yung nalaman niya o natutunan niya sa iyo. Amen? Kasi ang tunay daw na mga galing na mga leader ay yung mga kaya nilang i-empower ang ibang tao. Amen? Kasi diba, sa mundong ito, tayo ay nagiging sakim. Gusto natin tayo lang yung nakakaalam. Tayo lang yung matalino. Tayo lang yung may alam ng mga salita. Parang yung ginawa ng mga Spaniards sa Filipino, diba, parang tinago sa kanila yung mga knowledge para hindi sila maging ganon kagaling. Ayaw silang turuan para masakop nga sila ng mga Spaniards. But sabi nga nila, knowledge is power. Amen. Kaya napakasarap po talaga sa feeling kapag
ako po na nagtuturo, yung mga kayo po mismo, nakikita ko talaga na natututo po kayo. Amen? Amen. Kasi ako din po mismo, natututo po ako dito sa mensahe ng ating Panginoon. So, Nazarite vow or Nazirite vow, ang topic natin last Sunday. At napansin ko, nung last Sunday ay napakadaming tatay. Amen. Ngayon medyo nakasbuwasan po sila. Natakot sila sa message about sa alak. Sabi ko, na pinag-usapan nga namin si Sir Lucy. No, bakit naroon kapag kung kailan ang daming tatay tapos yan yung topic, di ba? Hindi ko po sinadya, isinakto na yun po yung message na patungkol po sa epekto ng pagiging lasing or pag-iinom ng alak yung magiging message, no? Nagkataon sa history ng ng ADC, parang last Sunday yung napakadaming tatay, no? Praise God. Ayan. So again, hindi ko po din pinalaga na ito po yung message dahil si God po mismo ang magsasabi kung ano yung laman ng chapter. Ipapaliwanag lang naman po natin kung ano yung natataong na topic natin bawat linggo. Amen. So, again, ang Nazarite vow ay galing sa word na Nazir, na ibig sabihin ay na i-separate, kaya Nazir-parate, diba? I-separate or italaga, i-consecrate in special service for God. At ito po ay voluntary, diba? Kasi ang mga Levites, mandatory or obligatory, compulsory na sila ay automatic na maglilingkod sa tabernacle, yung mga Levites. Pero kung gusto mo rin mag-serve kay God, kahit na hindi ka Levites, pwede mo kong gawin yung tinatawag na Nazarite vow. Amen? Except sina Samson, Samuel, and John the Baptist kasi itinalaga po sila mismo ng kanilang mga magulang, lalo na po ng nanay nila, para maging Nazarite. At ano po yung Nazarite vow? Ano po yung gagawin ng mga voluntarily gusto nilang maglingkod or i-separate ang kanilang sarili sa mundo para sa Diyos? Or gusto nilang italaga ang kanilang buhay para sa Diyos? Number 1, na bawal po nilang gawin ay uminom ng alak. Siguro natakot talaga yung mga tatay dito kasi unang message pa nung bawal uminom ng alak, di ba? Hindi sila pwedeng uminom ng alak. Pangalawa, hindi sila pwedeng magpagupit or magpaputol ng buhok. At number 3, pag mag-Nazarite vow ka, hindi ka pwedeng humawak ng mga patay o ng mga bangkay o ng mga dead body. And again, natutunan natin na hindi naman na literal na ito yung ipinapagawa ni Lord sa atin na magpapahaba tayo ng buhok o hindi tayo kakawak ng patay o hindi tayo inom ng wine or grape juice or mga ubas. Ano po yung spiritual need? Number 1, abstaining from wine, ibig sabihin tayo ay iiwas sa lust of the flesh o yung kagustuhan ng laman at iiwas sa mga makamundong bagay. Amen. Pangalawa, ibig sabihin po ng pagpapagupit ng buhok ay pag-submit ng inyong buhay sa Diyos, kagaya po nung ikinakasal na yung bride ay nakabelo siya, parang buhok na siya ay sakop ng kanyang asawa. And that speaks about submission to God. And lastly, yung bawal po kumawak ng patay ay dead body speaks about sin. Amen? Speak about sin, so therefore, do not touch dead body means wag na po tayong gumawa ng kasalanan. Dahil nilinis na po tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen? Malinaw po yan? Amen! Praise the Lord. Ayan. So, where is Jesus in the story? Sa last topic natin, si Jesus ay ang pinaka-greatest na Nazarite. Amen? Although hindi niya ginawa literally yung Nazarite vow, pero kung mayroong taong itinalaga niya ang kanyang buhay sa Diyos, dinivote or dinedicate niya ang kanyang buong buhay sa Diyos, yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? He never sinned. Hindi siya nagkasala. Nag-submit siya ng kanyang buhay sa Diyos. He never lived
a worldly thing or even namuhay na ayon sa kagustuhan ng lust of the flesh. Amen. Praise God. So ngayon, babalik na po tayo sa ating topic na ang pamagat ay the offerings of the 12 tribes. Yan. Let's start with verse 1. Nang ganap na matapos na ang tabernakulo, okay, so tapos na po yung paggawa ng tabernacle. Diba? Pinahiran ito ni Moses ng langis at ipinahayag na para kay Yahweh. Gayon din ang mga kagamitan doon, ang altar at ang lahat ng kagamitang ukol dito. So this happens, ang kwento natin ngayon ay nangyari pagkatapos po na magawa na nila itong lahat. Nalala niyo po itong tabernacle po na to. Amen. Especially yung mga gamit na nasa loob ng tabernacle. Okay, so ano po ang nangyari nung matapos na po yung tabernacle? Nang araw na iyon, ang mga pinuno ng Israel, naalala niyo po yung leaders ng 12 tribes. Diba, during this time ay hindi na yung original na mga anak ni Jacob o ni Israel ang mga leader dahil patay na yung mga yun, yung original, diba? May mga bago na po sila apo-apo. At yung mga yun po na pinuno ng 12 tribes na nakatulong sa pagkuha ng census, sila ay naghandog kay Yahweh ng 6 na malalaking kariton at 12 toro. So, 6 na kariton. So, alam naman natin kung ano yung kariton. Para cart. Amen, cart. At 12 na toro, or sa English, bull. Amen. Although sa iba, ang gamit nilang term ay oxen. Kaya pwedeng baka po ito. Isang kariton sa bawat 2 angkan at isang toro sa bawat angkan. Okay, so kaya 12 yung oxen or yung bull or toro dahil bawat tribe nagbigay ng isang baka, ganon, isang toro. Tapos ang bawat tribe ay nagbigay ng isang kariton. Kaya 6 yung kariton at 12 yung toro. Alam niyo po yung toro. Okay, ito kita yung kwento. Mamaya sa next picture, mas makikita natin siya. Question. Sa tingin ninyo, ano yung purpose or dahilan ng mga Israelita? Bakit specifically ganon yung kanilang inialay or offering? Bakit sa tingin nyo, kariton na may baka, ano ba yung connection nun? Ano ba yung purpose nun? Ano ba yung magiging benefit nun sa tabernacle? May idea po. Ano kaya ito? Susunugin kaya yung mga bakang to kasi yung offer? Kakatayin? Sa tingin nyo gagawin sa mga bakang to? Kasi alam niyo kung nabasa niyo na po yung chapter 7, alam niyo po yung sagot. Amen? So, may idea ba kayo kung anong gagawin sa mga kariton na to? O sa mga bakang ito? Any idea? Bago ko sabihin, para mag-isip-isip naman kayo kasi at least, sasabihin nyo baka. Bakit baka? Ano yung gagawin sa baka? Ililitsyon nila. Ililitsyon, tapos magpipiesta sila. O, mayroon lang from the baka. Ano po? Iaalay sa Panginoon. Amen. Sino pa po may ibang kasagutan aside from iaalay? Anong tagahila? Tagahila, praise God. Amen. Kasi ako din nung una iniisip ko, bakit kaya may 6 na kariton? Tapos, ano kaya yung purpose nitong mga tribes ng 12 tribes ng Israel? Okay. Although tama po si Nanay Yunila, kasi meron pa po ibang baka na i-offer mamaya, pero itong unang 12 na baka or toro at 6 na kariton na unang nabanggit sa chapter 7, ang purpose po nito ay para itulak or buhatin yung mga gamit ng tabernacle kapag lilipat po sila. Amen? Kaya makikita nyo mamaya, ang isang kariton ay may 2 baka. Okay? Ang isang cart ay itutulak ng 2 baka.
Kaya magkakaroon ng 6 na cart. Ang bawat cart ay may tigda-2 baka. At doon ilalagay, especially yung mga tela na nakakover sa tabernacle at yung mga poste na ililipat. Amen? So, ganun po yung purpose. Sinabi ni Yahweh kay Moses, ayan, tanggapin mo ang mga handog nilang ito, ayan, upang magamit sa paglilipat ng tipan. Ayan, so, nakita natin yung pinaka-major purpose po noong 12 na baka or toro at 6 na cart for transferring or paglipat ng tabernacle. Bakit? Dahil ang mga Israelites po ay hindi lang sila mag-i-stay sa isang lugar. Diba? Yung cloud, pillars of cloud or yung Shekinah glory, kapag aalis na po yung tabernacle, kailangan sumunod po sa doon yung mga Israelites. Kaya dapat din nilang dalhin yung mga gamit sa tabernacle. Ipagkatiwala mo ang mga ito sa mga Levita ayon sa kanilang nakatatakdang gawain. Kinuha nga ni Moses ang mga kariton at toro at ibinigay sa mga Levita. Okay, so God, Yahweh, accepted this offering. Okay? Napakaganda, no? Kasi I believe, ako personally ngayon ko lang po ito naisip possible na iuutos din ito ni Lord sa kanila. Kaso nga lang, nagkaroon na ng wisdom on their own yung mga 12 tribes. Tama? Yun ako personally nilang na-realize ko ngayon kasi in other words, ang nakikita ko ngayon, nag-a-align yung gustong gawin ng likat sa nagiging gusto na ng mga Israelites. Amen? Parang in other words, sa church, kahit hindi na sabihin sa'yo na kailangan ng bumbilya kasi nga na kundi na yung ilaw, kahit hindi ka pa sinabihan ng church na magdala ka ng ilaw, ikaw na mismo ang gumawa nun. Nakikita na yung connection, yung may nakikita ka sa gawain ni Lord na parang sa'yo pinasok ni Lord yung conviction na yun, sa'yo sa puso mo nilagay ni Lord na gawin mo yun, pero gusto rin talagang ipagawa yun ni Lord. It's just that, praise God, you obeyed, sumunod ka doon sa inililit sa'yo ni Lord na gawin. Amen? Kasi, isipin nyo po di ba, dilipat naman talaga sila pag lilipat yung pillars of cloud, yung Shekinah glory. Pero, walang specific instruction kung paano nila yung ililipat. Kung ano yung vehicle, sasakyan, na paglalagyan para i-transfer siya, di ba? Kasi alam naman natin, yung mga Ark of the Covenant, yung mga altar sacrifice, meron yung butas, di ba? Tapos may ipapasok na kahoy, kasi bubuhatin yun ng tao. So yun, hindi na ilagay sa cart, automatic, alam na nila na ang magbubuhat mga Levites or mga tao. At yun din naman ang sinabi ni God. Pero, paano yung mga tela, paano yung mga poste? Di ba wala namang butas-butas yun na paglalagyan para mai-transfer siya from one place to another. Pero, dahil naisip yun ng mga Israelites, nag-offer sila nito. Ayan, so yan na po yung picture para ma-imagine niyo po. Yan po yung cart, yung kariton sa likod, at yan yung 2 toro, kalabaho, baka, basta yun, oxen. Kasi iba, oxen ang gamit, yung iba, bull ang gamit natin. So, question, ilan lahat ang magiging ganito? Magiging 6. Praise God, magiging 6 yung cart, tapos ang bawat kariton ay magkakaroon ng tigda 2 toro. Ayan. Ang 2 kariton at 4 na toro ay ibinigay niya sa mga anak ni Gershon. Okay. Question. Naalala niyo pa yung 3 pagmumulan ng mga 3 tribe naman ng mga Levites or 3 lahi ng mga Levites. Di ba naalala niyo po si Levi kasi
yung pinagmulan ng Levites, meron siyang 3 anak, si Gershon, si Merari, tapos si Kohat. At doon magkagaling yung 3 grupo naman ng mga Levites na may specific din silang function. Amen? Okay. Ilan daw ang ibinigay sa grupo ni Gershon? Si Gershon, Levite po yung mga yan, ha? Ilan? 2 kariton na may 4 na toro. Okay. Next. Ang 4 na kariton at 8 toro naman ay ibinigay niya sa mga anak ni Merari. Okay. Ilan ang ibinigay kay Gershon? 2 kariton. Kariton na lang para hindi tayo malito. 2. Kasi alam na natin may dikit na 2 pa kayo. Ilan ang binigay kay Merari? 4. So ilan na lahat yung kariton na nabanggit? 6. May natira pa po pa para sa isa pang group. Wala na. Sa tingin ninyo, bakit kaya mas maraming kariton ang ibinigay kina Merari, tapos dadalawa lang kina Gershon, tapos walang binigay kay Kohatites? Amen. Question, ano ba yung dadalhin nila Gershon? Yung mga praise God, yung mga tela. Yung mga tela po ang bubuhatin ng mga Gershonites, kaya 2 kariton ang binigay sa kanila ni Yahweh. Ito instruction na ito ni God sa pag-divide kung paano i-distribute yung kariton. Ano naman ang bubuhatin ng mga Merarites? Yung pinagalingan ni Merari? Yung mga poste. Siyempre, ang bubuhat natin, ang bibigat ng poste. Kaya 4 yung binigay sa kanila. Nakita nyo, kasi diba, ilan ba lahat yung kariton? Diba, 6? Tapos, 3 naman yung group ng Levites. Bakit kasi hindi na lang tikita 2? Diba, para 2, para fair. Diba, usually tayong tao, ganun tayo, diba, kahit 3 tayong magkakapatid, dapat kung ano yung binigay kay panganay, equal kay pangalawa, equal kay pangatlo, equally divided. And all or everyone is claiming or asking for equality. Amen, yun po ibig sabihin ng equality. Ibig sabihin pare-pareho. Kung 2 sa kanya, 2 sa akin, 2 rin sa kanya, mayaman ka man o mahirap ka man, malaki ka man o malaki ka man, mataba ka man o payat ka man, pare-pareho ang matatanggap natin. That's equality. Amen. Pero sa sharing na ito, equality po ba ang ginamit ni God? Yes or no? No. Ang tawag po sa ganitong sharing is equity. Equity, E-Q-U-I-T-Y. Bibigyan mo yung tao according to their needs, para pag binigay mo yung bagay according to their needs, magiging pantay-pantay na sila ng level. Amen? Nakita niyo ang pinaka-perfect illustration nito, yung may bintana, tapos may batang maliit, may batang mas patangkad, at may batang mas patangkad. Para patay-patay yung level nila sa bintana, mas malaking patungan or mas mataas na upuan ang ibinigay sa maliit, tapos mas maliit na upuan ang binigay sa matangkad, para at least ma-reach nilang pareho yung bintana. Nakikita niyo po yun? Yung ganong concept dito sa gagawin ni Lord. Amen. So, hindi pantay-pantay. At alam din ni God kung ano yung specific needs natin. Amen? Alam niya kung ilan lang or kung mas marami ba yung dapat ibigay niya sa atin. Amen. And lastly, question. Bakit sa tingin ninyo wala nang ibinigay sa mga Kohatites? Ano? Ano si Sir Lucy? Wala silang dadalhin. Kasi wala daw dadalhin yung mga Kohatites. Ano pa po yung sagot ng iba? Ano po? Magpapasan sa mga mahalagang bagay. Magpapasan sa mahalagang bagay. Amen? Amen. Yung mga holy tabernacles. Tama po. Ang dadalhin po ng mga Kohatites ay yung mga holy things. Amen. Yung mga tabernacle, mali, Ark of the Covenant,
mercy seat, altar of sacrifice, talala niyo po yung mga kagamitan na yun, na isa-isa nating tinuro, tapos kung ilang sukat, kung ano yung materialis. At ang specific na makikita natin doon ay ano, mayroon itong mga butas na pagsusuksukan nila ng kahoy. Ayan, para maibukat nila to at matransfer nila from one place to another. Ano po yung buhat-buhat nila dito? This is the Ark of the Covenant. At ang magbubuhat po ng mga yan ay ang mga Kohathites. Amen. So, in other words, hindi na po kailangan ng kariton ng mga Kohathites dahil mayroon na nga po mga holes or butas, yung mga holy things, okay, yung mga gamit na bagay na yan na nasa tabernacle. Ayan. Verse 9. Hindi na niya binigyan ang mga anak ni Kohat o yung mga Kohathites sapagkat sila ang nagpapasan ng mga sagradong bagay kapag inililipat ang mga ito. In other words, ang pag-transfer ng mga holy things na ito o sagradong bagay na ito ay hindi sila dapat nilalagay sa kariton. Kini-carry sila. Kaya makikita po natin si Jesus Christ sa picture na ito as He carries the cross, the burden, and transfer from one place to another. Hindi sila hayahay na nakasakay sa kariton, kundi sila mismo ang magbubuhat ng bagay. Amen. Di ba nakita nyo kanina yung mga poste, yung mga tela, sino po ang nagbuhat? Yung baka. Amen. Na nilagay sa kariton. Pero itong mga sacred things, holy things, mismong tao ang magbubuhat po ng mga ito. Amen. Verse 10. Ang mga pinuno ng Israel ay naglalagay ng kani-kanilang handog para sa pagtatalaga ng altar. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa kanila na sa loob ng 12 araw ay tig-isang araw sila ng paghahandog para sa pagtatalaga ng altar. Okay. Ito po yung 12 tribes. Ganito ang pagkakasunod-sunod ng kanilang paghahandog. Amen. In other words, kahit lahat po yung 12 tribes ay mayroong offering, yung pag-offering po nila mamaya, each day or sa bawat araw ay mayroong naka-assigned na tribe. Amen. Parang yung ginagawa natin sa church, kasi hindi naman kaya lagi lahat ng isang tao. Kaya mayroong, for example, sa mission point, ito ang in charge, or sa morning devotion, siya ang moderator, susunod yung pangalawang moderator, by schedule. Amen? Or for example, sa paglilinis, pagluluto, everything in service to God, mayroon tayong schedule. Dapat lahat parang i-schedule natin. Parang cleaners. Di ba sa school, may cleaners ng Monday, may cleaners ng Tuesday. Amen? Para lahat ay makaparticipate sa mga gawain ng Diyos. Ayan. So this will be the arrangement. Sa first day, ang mag-offering ay ang tribe ni Judah. Amen. Second day, tribe of Issachar. Third day, Zebulun. Fourth day, Reuben. Fifth day, Simeon. Sixth day, Gad. 7, Ephraim. 8 day, Manasseh. 9, Benjamin. 10, Dan. 11, Asher. 12, Naphtali. So kung titignan ninyo, hindi po sila naka-arrange according sa edad ng mga tribe. Diba? Sino po ba yung panganay sa 12 tribes? Si Reuben. Pero pang ilan siya? Sa pag-offering, pang-apat. You know what? Itong arrangement na ito, ganito rin ang magiging arrangement nila sa pag-transfer, sa paglipat from one place to another. Kapag lilipat na po sila, kasi lumipat na nga po yung Shekinah glory, hindi po kung sino yung gustong maunang tribe, siya agad ang pupunta na aalis mo una. In order din po siya. Kailangan makaalis muna yung tribe of Judah. In other words, para itong
may pila. Parang alam niyo yung libot, di ba? Di ba? Di ba may libot? Pag maggaganon po sila, maglilibot sila, magpipila sila, at sa pilang yun, mauuna yung Judah, tapos yung Issachar. Mas magandang i-explain yan kapag hindi ko nailagay dito yung arrangement nila sa tabernacle. Kasi makikita ninyo, uunahin yung nasa east, tapos yung nasa sa north, yata east, north, west, south. Magiging pa ganun po. Di ba, nalala nyo na dito yung tabernacle. Tapos may dito yung east, for example, si Judah, tapos may nasa north, may nasa west, tapos may nasa south. Kung maalis yung mga nandito, susunod yung mga nasa north, at susunod yung west, tapos iiwan yung nasa south. Parang iikot siya pa ganun. Nakikita niyo po yung pagiging orderly ng buhay ng mga Israelites na to. At kung gaano ka gusto rin ng Diyos na maging orderly or maayos din yung ating mga buhay. Amen? Praise God. So ito naman po ang mga specific na handog pa ng mga Israelita aside doon sa 12 na toro at 6 na kariton. At ito na po yung sinasabi ni Nanay Baby na itatalaga. Ito na po yung mga susunugin. Again, this is according or from the own initiative of the 12 tribes. Okay? Ayan o. Ang mga handog na kanilang inialay kay Yahweh ay magkakapareho. Ayan. Yung makikita nyo po sa buong picture, yan po ang kabuuan or pangkalahatan na offering ng isang tribe lang. Amen? Like for example, makikita nyo yung pinakamataas, 1 silver plate. Bawat tribe magbibigay ng 1 silver plate. So magiging ilan na lahat yung silver plate kung lahat sila magbibigay? 12. So 12. Ayan po. Ang kanilang mga handog ay magkakapareho. Isang malaking platong pila. Ano yung platong pila sa sa English? Silver plate. Sino dito yung may mga silver plate? Pakidunit na sa church. Sino dito yung may silver plate sa bahay? Kasi kami wala. May silver plate po tayo. Nalala ko si Sister Agnes, di ba? Praise God, di ba nag-donate sila ng mga plato po, no? Yung lalagyan ng mga disposable. Plate holder na parang inupratan, no? Palapakan po natin si Lord sa buhay ni Sister Agnes. Siguro nabasa nyo ito ba ito? Or hindi pa naman. Amazing, no? May specific talaga na plato. Tapos baka siguro, dahil sa atin marami na tayong plato. Dali nyo lang yung mga plato dito. Okay, I would like to clarify, disclaimer, hindi ko po sinasabi para i-enganyo kayo na mag-donate po sa church. Okay? Again, sa totoo lang, kung meron man pong topic sa church or sa message, ang isa sa mga iniwasan po talaga is about sa tithes and offering or pagbibigay. Bakit? Kasi alam ko po may natutrauma po ng mga ibang Christian, lalo na kapag baby Christian po na ang laging binabanggit sa church ay mag-offer kayo, magbigay kayo ng ganito, magbigay kayo ng ganyan. Amen. Kasi parang iisipin natin na pinagkakaperahan tayo ng church. Amen. And I am very grateful to say na in our church, ako po yung pastor ay wala po akong natatanggap na kahit piso po na salary o sahod or love gift sa church. Amen? Hindi ko po yung sinasabi para magmayabang, pero gusto ko po yung ipaalam sa lahat para po maipakita na the Lord will provide in some way or other way. Amen? Diba kahit na kasi alam niyo, kaya nga ang last message dito mama, yung store up your treasures in heaven where rust or moth cannot destroy. Kasi itong mga ginagawa po natin service na to, kahit hindi tayo literal na nakaka-receive ng sahod, hindi natin nakikita na spiritual na yung effort natin, yung talents, yung service natin,
kapag ginagawa natin yun kay Lord, para tayo in the spiritual sense nagde-deposit sa pang-akon ng langit. Amen? Akala nyo parang wala lang lahat yung effort nyo sa church. Pero kapag nakita yan ng Diyos at ginawa mo, kahit hindi ka pa sinasabihan ng Diyos, sigurado ako na ililista niya yan. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Isa sa mga highlight ng message na to, ang Diyos talaga, tinitake note niya, binibilang niya, ina-account niya yung mga binibigay natin sa Kanya. Kung nabasa niyo na po yung chapter 7, matatawa kayo kasi sasabihin kung ilan yung total ng kambing na binigay ng mga tribes, kung ilan yung baka, ilan yung toro, ilan yung plato, binilang yung kay Lord. At nasa Bible yun, very detailed. Amen. Kaya kung sa tingin ninyo hindi nakikita ng ibang tao, hindi nakikita ng pastor, hindi nakikita ng mga elders yung ginagawa natin kay Lord, si Lord, nakikita niya po yan. Amen! Kaya nga po, nakakatawa po ng puso na makita ko po yung mga pictures po ninyo na naglilinis po kayo dito ng Sabado. Amen na kayo ng cross, nagpupunas kayo ng mga bulletin board, nagpupunas kayo ng mga upuan, ng mga pader. Sabi ko, wow, praise God. Kasi alam niyo yun, yung kahit hindi yun inutos ng elder, hindi inutos ng pastor, yung initiative, galing sa inyo. Kaya nung nakita ko yung this weekend, sabi ko, Lord, yung message this Sunday. Amazing, no? Kasi bago pa siya i-message, ginawa nyo na. Diba? Kasi bago nyo ito pakinggan, nag-initiate na kayo talaga na ayusin yung church. Amen? Kasi diba, usually kapag ganitong message, para siyang nagiging reminder. Diba? Para siyang nagiging pamparinig, diba? Kasi nagiging pamparinig siya kasi tsaka action, pero hindi, kahit alam ko na kahit hindi ko to sabihin sa inyo, kahit hindi ko to ituro, yung initiative po ay laging nanggagaling po sa inyo. Amen? As convicted by the Holy Spirit. Ayan. Itignan po natin yung mga binigay nila. Isang malalaking platong pila na tumitimbang ng 1.5 kilo at isang mangkok na pila. Yung kanina, silver plate. Ito namang pangalawa, yung nasa ito, mangkok. So ano yung mangkok? Ano po? Yaong, na silver din po siya. Okay? So siya na okay? Tapos ano pa? Ang malalaking plato at ang mangkok ay parehong puno ng harinang hinaluan ng langis. So hindi lang po silver plate or silver na yaong or mangkok yung binigay nila, kundi may laman pa. Grabe no, di mga nalilag yung plato, dapat may bigas ko niya. Kung magbibigay kayo ng mangkok, magay na ng ulam, di ba? Praise God, may laman, kaya sa picture may mga harina dyan. Kasi ito po yung mga, ano tawag sa offering na to? Fellowship offering. Alam niyo po yun, yung mga susunugin na mga harina. Di ba may limang klase ng offering? Yung fellowship offering, burnt offering, sin offering, peace offering, tapos guilt offering. Amen. Itong harina na ito, pasok siya doon sa tinatawag nating fellowship offering or peace offering, yung mga susunugin na mga halaman. Again, ang malalaking plato at ang mga mangkok ay parehong puno ng harinang hinaluan ng langis. Bilang handog na pagkain butil. Okay, yan yung Tagalog ng offering ngayon, pagkain butil. Offering na pagkain butil. Meal offering, ayun, meal offering ang tawag doon specifically. Next. So, tapos na po tayo din sa first column. Next column. Ayan. Wait lang po. Isang batang toro. Okay, so may young bull dyan. Isang lalaking tupa o yung tinatawag na ram. Amen? Lalaki na sheep is ram. At isang batang tupa o yung kordero na tinatawag nila. Isang batang tupa sa 1 taong gulang bilang mga handog naman na susunugin. So ito yung birth offering. Yung mga nauna, meal offering or
peace or fellowship offering. Yung next are the burnt offering, yung susunugin ng buo. Isang kambing bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan, ano yun sa English? Sin offering. Yung kambing. 2 toro, yung nasa taas, 5 tupa, 5 kambing, 5 batang tupa na tig 1 taong gulang bilang handog na pangkapayapaan. Peace offering. Amen. So, in total, again, yung kaninang pinakita ko po, yun lang yung offering ng isang tribe. Okay. Yung mga susunod na verses na po, ito total na ni God kung ilan ang total offering ng bawat, ng buong Israelite. Ito ang kabuuang handog ng mga pinuno ng Israel nang italaga na ang altar. Ilan na ulit yung naging kabuuan ng silver plate? 12, kasi 12 sila at tig-isa nagbigay. Next, ilan yung naging mangkok na pila? 12 din. Ilan lahat yung naging gold na plate? 12 din. So, iba pala yung silver plate sa gold na plato. Ilan lahat yung unang toro na gagawing birth offering? 12, kasi tig-isa po sila na ibinigay. 12 din po yung tupang barako dahil again, tig-isa silang nagbinigay. 12 yung kordero na 1-year-old na kasama ng mga handog na pagkain butil. Ang lahat ng ito ay para sa pagkain handog or peace offering. Then, 12 kambing bilang mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan, sin offering. 24 na toro. Paano yung naging 24? Dahil bawat isa ay nagbigay pa ng additional 2 maliban doon sa tig-isang unang binigay. Next, 60 na tupang barako or lalaking sheep na tinatawag na ram. Paano naging 60? Dahil bawat tribe ay nagbigay ng tig-5. 5 times 12 is equals to 60. Then, 60 rin na kambing dahil tig-5 din po ang tribe na binigay ng bawat tribe. And also, 60 din po na lamb or cordero dahil bawat tribe ay nagbigay po ng tig-5 rin. Nakita niyo po dito yung ginagawa ni God na inililista niya po. Na binibilang niya po lahat ng ginagawa natin sa Panginoon. Amen. Kaya ako din po ay very grateful dahil hindi lang po ako yung wala pong nare-receive na love gift or any sahod sa church, kundi lahat po ng workers sa AGC. Palapakan po natin ang mga workers po natin. Amen. Yung mga treasurer natin, finance supply officer, mga finance committee, technical working team, praise and worship team, wala pong nare-receive yung mga yan. Mga song leaders, reviso, wala pong nare-receive yung mga yan. Lahat ng mga naglilinis po, I'm very grateful kasi talaga, alam mo niyo po yun na aware tayong lahat na hindi pa payag ang Diyos na may utang siya sa atin. Amen! Praise God. Hindi ko po makakalimutan yung isang church anniversary na inatinan po namin noon, nina Auntie Esther, nila Pastor Boy, si Sir Rita, si Pastor Tuber, kasama din siya noon. Anniversary na isang church, in-invite po ang AGC, tapos kami pong mga leaders ang pumunta. Ang sabi po ng speaker, dito po yung sabi ng speaker, hindi ko po makakalimutan. Sabi niya, tanungin ko na lang kayo, sa tingin nyo, ano ang sekreto ng isang lumalagong church? Ano ang sekreto ng church na tumitibay at dumadami daw ang sumasampalataya? Amen. Maraming nagbibigay. Kaya sabi ni Sister, maraming sponsor. Ano ba mga sabi? Maraming nagbibigay. Ano pa po? Maraming nawawalang tato.
Maraming nawawalang plato, maraming nawawalang sugar. Ano pa po ang sekreto ng buhay na buhay at active na church daw? United, nagtutulungan, nagkakaisa, ano pa po? Ano pa po? Ano po? Ano daw? Walang give. Amen. Nakuha po ni Ate Ife. Yun po yung sabi ang sabi po ng pastor na hindi ko na po maalala yung pangalan niya, ang sabi niya, ang secret talaga ng matibay na church ay maraming volunteer. Sabi niya, ang secret ng isang church ay maraming volunteer. Amen. Nagbanggit nga siya ng mga churches na as in walang nare-receive yung pastor, walang nare-receive yung mga members, lahat walang nare-receive. E nung time na yun kasi, hindi pa ganun ang AGC. Kaya parang naisip ko, pwede ba yun na walang love gift na puro volunteer. And praise God, nakita natin sa church na kaya. Amen! Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan. And alam ko naman po na ang nagsusustain talaga sa atin ay ang Panginoong Diyos. Amen. Ayan. Verse 89. And this is the last verse na po Nang pumasok si Moses sa toldang tipanan upang makipag-usap kay Yahweh. Ano po ang nangyari? Narinig niya ang tinig nito. So narinig ni Moses ang tinig ni Yahweh mula sa pagitan ng dalawang kerubin sa ibabaw ng luglukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan. So if we will really obey God and talk to Him, surely maririnig po natin ang kanyang tinig. Amen. Kung gusto niyo po daw na makipag-usap or kausapin ng Diyos at kausapin din kayo ng Diyos, amen, makipag-niig, makipag-usap sa Diyos dahil siguradong maririnig niyo ang kanyang tinig kagaya nung ginawa ng 12 tribes na kahit hindi pa sinasabi ni Yahweh na ibigay nila yun, ginawa na nila. Amen. Ulitin ko po yung highlight ng message. Lahat po ng binanggit ko mga offering, hindi po yung sinabi ni Yahweh na okay, ang bawat tribe ay mabibigay ng tig-isang silver na pila. Ang bawat tribe ay mabibigay ng tig-isang gintong plato. Hindi po ganun yung tenor ng message. Lahat po yun in-offer, inalay ng mga 12 tribes on their own. Specifically, bakit? Dahil, di ba, alam naman nila kung ano ang purpose ng tabernacle. Di ba magkakaroon ng 5 klase ng offering? Yun yung pinag-aralan natin noon, di ba? So in other words, dahil tinuro na sa kanila na magkakaroon ng 5 klaseng offering at sinabi rin ni Yahweh kung ano yung mga gagamitin sa bawat offering na yun, hindi na nila iisipin kung ano yung mga kakailanganin. Sila na mismo ang nagdala ng mga harina na may langis, yung mga kambing, toro. Nakita niyo po? In other words, kung napakalinaw na sinasabi ni God na ito yung ibibigay mo, ito yung gagawin mo, ito yung service mo, ito yung pinapagawa niya sa'yo, then there's no doubt. Yun talaga ang ipinapagawa niya sa atin. Amen. Naramdaman niyo na yung wala pang sinasabi yung tao sa inyo na kailangan niya ng tulong. Pero sa puso niyo naramdaman niyo na kailangan niya ng tulong. Kaya kahit hindi siya humingi, tayo na yung kusang nagbibigay. Sino po yung naka-experience na nun? At yun yung mga masarap bigyan. Di ba yung ikaw yung makaka-feel ng conviction na bigyan mo si ganito, bigyan mo si ganyan. Ako personally, ganun yung feeling ko na mas masarap bigyan kaysa yung mga taong hingi ng hingi. Kaysa yung mga tao, hingi ng hingi, na ikaw mismo yung maramdaman na kailangan niya. May encounter niya na yung gano'n niya, parang minsan parang kapag naman ka, hindi ko mag-review. Hindi ko mas wala kang naramdaman na conviction na magbigay siya, pero nag-aas sila. Parang ikaw tuloy, parang mabigat sa loob mo magbigay. Pero meron din tayong mararamdaman na kahit hindi siya humihingi, magkakaroon talaga tayo ng compassion, ng awa, ng mercy na bigyan ng tao na yon. At alam niyo po, ang nagpasok po ng conviction na yon ay ang Diyos po.
para po gamitin niya po tayo at makaabot po yung tulong ng Diyos through us. Amen? Kasi gaya nga ng laging sinasabi dito, hindi naman po bababa si God, tapos iaabot niya yung silver blade, amen, or yung lechon, kung kailangan niya ng lechon. Kasi nagugutom na siya. Tayo yung makakaramdam na kailangan na kaya ibibigay natin. At ang nakaka-bless pa, yung taong pinagbigyan natin, siya mismo magugulat siya at pasasalamatan niya ang Diyos. Dahil alam niya na ang Diyos talaga ang nagbigay sa kanya noon at ginamit lang tayo. Amen! Palapakan po natin ang ating Panginoon. Kaya napakasarap po na magbigay at tumulong, tapos kapag nagpasalamat po yung tao sa atin, sabihin natin, thank you Lord. Amen. Thank you Lord. Glory to God. Galing yan kay Lord, hindi yan galing sa akin. Kasi alam niyo po, marinig lang yun ng isang taong hindi mananampalataya. At first time niyang marinig yung Lord, mararamdaman niya mismo na ang Diyos ang nagbigay nun sa kanya at hindi ang tao. Amen. Mararamdaman niya mismo na mahal siya ng Diyos, kaya yun binigay niya sa kanya. Kaya maaaring yun ang maging daan para mas lumapit siya sa ating Panginoon. Amen. Dahil ang simpleng pagbibigay na yun, na naramdaman natin conviction, ang magiging daluyan na nagpapapala sa tao na yun para siya ay magtiwala at tumanggap sa ating Panginoong Jesus bilang kanyang Panginoon tagapagligtas. Amen! Amen! Praise God! So, isa-summarize na po natin. Ano ang natutunan mo sa kwento? Pakitanong mo nga yung katabi mo. May natutunan ka ba sa kwento? Kung meron, ano yun? Ano na yung natutunan niya? Magbigay ng plato. Magbalik ng plato. Ano, natutunan natin magbalik ng plato. Amen. Okay. Kung gagamit po tayo ng gamit ng church, i-make sure po natin na ibabalik po natin sa church. Kasi po kay Lord po yun. Amen. Kasi nag-i-inventory po kami ng plato at kulang-kulang na po yung plato. Okay, ibabalik yung plato ng church na may laman. Okay, lagyan nyo naman siguro na pakanin. Ibalik nyo yung mga kablangka. Nakita po natin. Kaya, mga kapatid, lahat po ng ini-offer natin sa church, kapag inialay natin yan sa church na po yun, kay Lord na po yun, ang hindi na po natin ito kumayari. Amen! Kaya, pangalagaan po natin kahit itong electric fan po na to, itong mic stand na yan, itong mga speaker na to, kay God po to, hindi po ito pagmamayari ng mga tao. Kaya pakaingatan po natin dahil ipinagkatiwala po ito ng Diyos sa atin. Amen, kahit itong microphone, itong pulpit, yung mga ilaw, lahat po dito ay sa Diyos po ito. At dahil po ipinagkatiwala niya sa atin, dapat po natin itong mahalin at pakaingatan at pahalagahan. Amen? Amen. Praise God. Okay, so number 1. The offerings in the story were given by the Israelites on their own initiative. Okay, kanina pa po sa umpisa pa lang ng message, malinaw na po na sinabi ko sa inyo na voluntary po nila itong lahat na ibinigay. Hindi po ito commandment ni God, kagaya ng mga previous story. This is the first time na detailed po yung kanilang pagbibigay. Amen? At sila po ay nagkaisa-isa kung ano yung nakita nila na kailangan ni Lord through the tabernacle at sa mga burnt offering. Amen. Question. Sa tingin nyo ba kailangan pa ni Lord yung mga meron tayo? Kung tinignan natin yung pagka-Diyos ng Diyos na may nagmamay-ari ng lahat, kung iisipin natin yun, marirealize natin na ang mga bagay naman na ito ay naggaling din sa Kanya. Amen? At siya ang Diyos na nasapat na, kompleto na, mayaman na, at hindi na nangangailangan ng kahit ano. Kundi tayo kailangan natin siya. Pero ipinapasok niya sa atin kung katuruan na ito yung pagbibigay kasi nga gusto niya maging kawangis natin siya. At alam natin na ang Diyos ay mapagbigay, ang Diyos ay maibigin, at tumutulong sa kapwa, tumutulong sa ibang tao. Kaya sa commandment na ito, yung pagbibigay, yung tithes and offering, the Lord is teaching us to be like Him, giving.
and loving and merciful and have a compassion sa ating mga kapatiran. Amen. Thus, like the Israelites, we should also give back to God on our own initiative. And second, the Lord loves a cheerful giver. Amen. Kaya nabanggit ko kanina, napaka-sarap at hindi mahirap bitawan ang isang bagay na bukal sa kalooban mong ibinigay. Amen. Kasi nakakalungkot, may mga ibang nagbigay na nga, ang dami pa parinig. Diba? Binigay na nga, tapos mas maganda pa, ibalik mo na lang yung pera niya. Diba? Diba? Ganun na. Kaya alam niyo po, napakaganda yung example kanina na kapag tumulong tayo, sabihin natin na sa Diyos sila magpasalamat. Sa Diyos sila magpasalamat dahil ang pagbibigay or ang giving is one way para mailapit natin ang ating mga kapatid sa Diyos. Amen. Kasi kung binigyan mo siya, tumulong ka sa Kanya, tapos pinagalitan mo pa, sa tingin niyo ba mailalapit natin kay Lord yung tao na yun? Baka mas lalo pa siyang magalit sa Diyos, di ba? Kasi iisipin niya na ang Diyos talaga ay madamo at hindi nagbibigay. Amen. So kung iniisip niyo na ang pag-evangelize or ang pagdadala lang ng tao sa Diyos ay through evangelism or pagbabahagi ng salita, alam niyo po yung simple act of kindness, yung simple act of giving, especially pag sabihin mo na ang Diyos ang nagbigay nito, sa Diyos ka magpasalamat, praise God, glory to God, thank you Lord. Yung simple act na yan will make that person think na talagang ang Diyos ang tumulong sa kanya. At doon niya talaga marirealize na buhay nga talaga ang Diyos. Na totoo nga talaga ang Diyos. Amen? And it's a privilege na tayo yung ginamit ni Lord para makarating yung regalo na yun sa kanila. Third, offering is not always about money. Okay? Gusto ko pong i-highlight na ang offering, tithes and offering, ay hindi lang po ito patungkol sa pera. Papasok po dito yung tinatawag na test. Ano po yung test? Maaari natin ibigay sa Diyos na offering ng ating oras, time, okay? Effort, yung ating energy, yung ating lakas. Service, yung ating mga pagsiservisyo, or yung any na gawain na makakatulong sa gawain ng church or ni Lord. And finally, talents. Kung magaling kang mag-decorate, magaling kang magsalita, kung ano man yung talent mo na yan, gamitin mo yan para kay Lord. Amen? At ano po ang pagkakaiba ng tithes and offering? Sa tingin nyo nga, ano sa tingin mo, kapatid, ano sa tingin mo ang pagkakaiba ng tithes and offering? Ano daw? Amen. Yung tithes, kaya nga tithes kasi 10, ay compulsory na parang in a way, kinocommand o sinasabi ng Diyos. Pero yung offering is beyond that or bukal sa kalooban mo na hindi naman na i-require. Nakita niyo sa story, di ba? Ni-require sila na ibigay yung mga gamit nila para mabuo yung tabernacle. So parang yun yung tithes. Kasi nga, tinuman sila ni Lord ng portion ng kagamitan nila para magawa yung tabernacle. Pero yung the rest na hindi naman na dinedemand or inuobliga ng Diyos ay ibinigay pa rin nila. Yun po ang offering. Amen. And again, pag-offering, pag-tithes, hindi lang po ito patungkol sa pera. Pwede po ang panahon natin, ang lakas natin, ang talent natin, ang effort natin ay ibigay natin para sa ating Panginoon. Number 4, na lesson. God knows every single gift that we give to Him. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, kapatid, alam ng Diyos lahat ng ibinibigay mo sa Kanya. So, magkano na yung naibigay mo, kapatid? Imagine nyo kasi itong ginagawa ko itong message na to, naisip ko na may mga taong nililista nila yung tithes and offering nila. Ang ibig ko sabihin, may mga tao na kinocompute nila kung ilan na yung naibigay nila sa church or kay Lord. Parang for example, nagbigay ako last week ng 50, tapos ngayon 20 o 70 na yung naibigay ko tapos 30, o isang daan na yun. Ang nakakatawa dito kasi,
kahit hindi mo yung gawin, alam niyo ni Lord at nilista niya. Diba? Baka nga pag ikukumpara mo pa yung listahan mo sa listahan ng Diyos, mas marami pa pala yung nailista ng Diyos na naibigay mo. Diba? Diba na akala mo yun lang yung binibigay mo na pera na nililista mo kasi hindi babalik mo. Pero ang Diyos, He writes it down. Everything that we do for Him. Like how it was detailedly recorded in the story here in chapter 7 of the book of Numbers. Amen. Napakasarap isipin, no? Kasi ako sa totoo lang, hindi ko na po alam kung magkano lahat. Yung literal po, for example, yung tithes na naibigay natin sa church. Pero si Lord pala, alam niyo pala lahat. Yung una kayo, 60 na, 60, 60, 15, 40. Binilang ko namin na. Praise praise God. Amen. Number 5. Ayan, there's nothing you give to the Lord that He does not return. Sa Tagalog, hindi rin naman papayag ang Diyos na may utang siya sa atin. Amen. Alam niyo po, ito yung number 1 na pinangahawakan ko talaga. Yung, basta mag-serve ka lang na mag-serve kay Lord. Kasi, ang aminin naman natin, sometimes, may mga punto sa buhay natin na parang nagpapagod tayo, nagsasawa tayo. Pero ang laging sagot dyan, do not stop serving the Lord. Amen? Do not stop serving the Lord. Kasi talagang, pag magbabalik siya, kahit hindi ka man binibigyan ng church, sa ibang paparaan, nakikita mo yung pagbibigay niya yung pagbabalik niya sa'yo. Amen? Sabi ko nga sa inyo, yung moment lang na hindi ako na hospital, hindi ako nako-confine, hindi ako nagkakasakit, hindi ka bibili ng sakaterbang gamot, ay napakalaking blessing na yun. Amen? Samantalang nung dati, grabe, naubos yung pera ko sa pagpapacheck up, sa pagpapagamot, di ba? Ito yung mga simpleng bagay na nakakaligtaan natin, na yung pagbibigay pa lang sa atin ng Diyos ng maayos na pamumuhay, maayos na pangatawan, na nai-spare tayo sa lahat ng mga gastusin, expenses sa ating mga kalusugan, is already a blessing or pagpapakita ng Diyos na kailanman ay hindi siya papayag na may utang siya sa atin. Amen? Amen. And lastly, therefore, invest your treasures or money or any wealth in heaven where moth or rust cannot destroy. Amen. May Bible verse po na sinabi yan. Kung kaya't, sabi niya, lahat ng inyong talent, time, effort, kayamanan, or even ang inyong buhay, ay i-invest daw natin sa Diyos or sa langit, kung saan ito ay hindi kayang nakawin ng kalaban or sirain ng kalawang, ng rust. Amen? Kasi di ba, kapag ang in-invest natin, pera, minsan bumababa yung value niya, di ba? Or kapag ka nag-iimpok tayo ng mga pagkain, mabubulok naman yun, magkakaamat. Tama? Pero kapag kayong time, effort, yung test, time, effort, talent, service, ay in-offer natin kay God, surely hindi ito masasayang. Amen? And last question, where is Jesus in the story? Nasaan po si Jesus sa kwento? Jesus is the best offering that we can receive from God and give to those people who don't know Jesus yet. Amen? Sa Tagalog, si Jesus daw ang pinaka-the best na offering na ibinigay ng Diyos sa atin. Kung kaya, si Jesus na tinanggap natin ay ibigay din natin sa iba. Amen? Ulitin ko po yun na si Jesus ang pinaka-the best na offering ng Diyos na inialay niya para sa atin. Kung kaya kung na-receive natin yung offering na yun na si Jesus, huwag tayong papayag na nasa atin lang yun. I-offer o ibigay din natin yun sa iba. Amen? Lalo na po sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Jesus. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, handa ka na bang i-offer si Jesus sa iba? Anong sabi niya? Next year pa. Or bukas pa. Parang hindi pa daw siya, handa na daw siya. Ano daw? Now na. Nagsasabi ng iba, ginagawa ko na.
Amen! Ginagawa ko na, ipinapakilala ko na siya sa iba. Amen. Yun lamang po, maraming salamat and to God be the glory.